nagtrending itong binalita, itong vlog ni Maharlika Boljak TV. Alam naman natin itong si Maharlika, matagal na itong kritiko ng administrasyon ni PBBM. At dati itong loyalista. Dati itong tagapagtanggol ni PBBM. Okay? Una na si Jovencia Pandorovic. Una ako sa iyo. Ayan. So live na tayo. So breaking news, napa-live tayo tungkol dito sa natuklasan ni Maharlika. Okay? May ebidensya. Okay, uulitin ko ha. Hindi pa ito binalita ng mainstream media. Ulitin ko. May ebidensyang inilabas itong si Maharlika Boljak TV na dokumento galing sa PIDEA. Okay? Na ipapakita ko sa inyo. Okay? Na nandun ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos. Ito ay may kaugnayan doon sa polvoronic ni PBBM. Okay? Dito natin malalaman ngayon kung ito ay totoo. Hindi ba ito totoo? Gawa-gawa lang ba ito? At i-analyze natin. Dito lang yan sa vlog natin ngayon. Okay? I-explain ko sa inyo. Himay-himayin natin. Babasahin natin yung dokumento. At ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Yang ebidensya ng polvoronic ni PBBM. Okay? Yan ang ating itatalakay ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, no? Help me na i-like at i-share itong video na to. Okay? Mag-like muna, mag-share muna dito sa video natin, itong live na to, para guys, marami ang magising, marami ang malaman nila itong ibalita natin ngayon. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong like at follow, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, Facebook at YouTube, Donmar TV, 123 Go. Thank you very much. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para laging ma-notify ang inyong cellphone kung meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay? At lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay? So, let's start kaagad sa ating talakayan. Ayan, present itong isang moderator natin, si Tese Rubehes. Good morning, Sir Donmar. Ayan. Tese Rubehes, nag-like na po. Ayan. Una itong si Jovencia, nag-comment sa ating live. Nelda, nako, lagot. Ayan. So, Bonget, legit na legit. Ayan, sabi ni Jovencia, bakit ngayon lang? Ayan, meron ng, I know for sure ha, na yung mga mahihilig sa balita, nakita nyo na kung ano yung ibig kong sabihin, itong dokumento na ito, no? At ito ay hihimay-himayin natin kung sa aking opinion, si Donmar TV, maniniwala ba ito? Maniniwala ba ako dito sa dokumento na ito na inilabas ni Maharlika? Malalaman nyo na ito ngayon rin. Okay? So, without further ado, ipapakita ko sa inyo itong dokumento na ito. Okay? Wait muna. Ipasok ko muna itong dinownload natin itong inilabas ni Maharlika. Okay? So, heto na. Ayan. Eto. Yan. Mamaya, i-enlarge ko ito ha. I-enlarge ko ito para makita talaga ninyo. Okay? Makita ninyo ang mga mabasa ninyo ang dokumentong ito. Okay? Sige. Lakihan ko. Ayan, lakihan ko.
Okay? Ito yung ipinakalat ngayon ni Maharlika. Na ito raw ang ebidensya sa pulboronic ni PBBM. Hindi pa ito binalita ng mainstream media ngayon, okay? Kumakalat pa ito sa Facebook ngayon. Okay, marami nang nagpo-post dito. Tinag si Maharlika dahil si Maharlika ang unang nag-share dito sa Facebook. Okay? So I think ito ay the way I look at it, para siyang Xerox, or I don't know if ito ba yung original copy. Kasi the way I look at it, Xerox copy siya. Baka Xerox kasi hindi naman siguro ibibigay kay Maharlika yung tunay na copy nito. Okay? So, tingnan natin kung ito ba ay edited, ito ba ay gawa-gawa lang. Okay? So, first, babasahin natin. Okay? So, ayan, kung makikita nyo dito sa taas, okay, let me check muna ha, kung paano ito yung makita ko, yung ating cursor. Okay? Wait muna ha. Ilagay ko muna sa settings kung paano ito na makita yung aking mouse para makita nyo ang ating mouse kung saan ko i-point ang mouse dyan. Okay? Saan ba dito? Advanced hotkeys. Paano ba ito makita yung mouse ko? Hindi nyo nakita ang mouse, di ba? Wait muna. Paano ba ito? Para makita ninyo ha. Okay. Sige, explain ko na lang. Ganito na lang. Start ako dito ha. Kasi linakihan ko ito. Okay, start tayo dito. Wait. Wait muna. Ito na lang. Para makita. Paano ba ito i-crop? I-crop ko muna para mabasa natin sabay-sabay. Okay? Confidential. Nakalay dyan. Republic of the Philippines. Okay? Himay natin ito para makita talaga ninyo. Republic of the Philippines, Office of the President. Ayan, confidential, Republic of the Philippines, Office of the President. Okay? Philippine Drug Enforcement Agency. Meaning this is PDEA. Okay? Dokumento ito ng PDEA. Ang tanong, legit ba ito? Yan ang hindi pa natin alam. I-analyze natin ito mamaya. Okay? Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service. Okay. Dito, kita nyo ba? NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Yan. Branch yan ng PDEA. Diyan sa NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Nakita ba lahat? Okay, hindi ko gusto na hindi nyo makita. Gusto ko lahat kayo sabay-sabay tayong basahin ito. Okay? Tapos dito, pre-operation report. Okay? Ilalim pa, control number. Walang control number. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin dito. Dated March 11, 2012. March 11, 2012. So, sinong presidente nito? Panahon ito kay Pinoy. Okay? March 11, 2012. Kasi si Duterte, 2016 man siya na presidente, di ba? Bakit walang control number? Di ko lang alam. Yan. Roman numeral 1, Unit or Office, Intelligence and Investigation Service. Roman numeral number 2. Ito ha, dito, na side banda. Name of target. Okay? No alias. Number, I think number of alias ito.
Number of alias, o may binura na pangalan. Di ko alam kung bakit binura yan, okay? Ngayon, pagkatapos dito sa binura na pangalan, may nakalagay dyan, ito ha, i-erase ko na ito ha, erase ko na ito. Dito na tayo. Nandito na tayo. Legit ba talaga ito, okay? Dahil una tayong ibabalita natin dito sa mga taong bayan natin, okay? So, name of target, number of alias, Bongbong Marcos and Bonget and some identified male and female cohorts. So, ibig sabihin, may nagaganap na raid dito. Okay? May nagaganap na raid. The way I understand this, merong mga, hindi lang ang nakalagay dito, ito again, let me remind you, hindi pa ito proven na totoo itong ebidensya na ito. Pero, isalaysay ko sa inyo paano and how I understand the evidence. Okay? So, ang nangyari, meron sigurong raid na nakita nila at sangkot si Bongbong Marcos. Okay? Hindi pa presidente si Bongbong Marcos because 2012 ito nangyari. Okay? At Bonget and some unidentified male and female cohorts. Sino kaya itong female? Sino kaya itong male cohorts na ito? Which hindi ito nilagay dyan. Okay? So, let's continue. Let's continue. Move. Okay, Filipino. Nakalagay dyan, Filipino. Ang mga nakita nilang mga Filipino, specific area of operation sa NCR Makati City. Okay? Nangyari ito sa NCR Makati City. Klarong-klaro yan. Okay? Pagkatapos sa ilalim, Roman numeral number 4, summary of information. Heto na. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Very detailed ang nakalagay dito. Okay? Kasi linagay talaga ang unit number na Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Di ko lang alam kung ito ay nag-i-exist pa ngayon. Okay? Ayan. So, let's move up and continue. Continue natin Ayan, continue natin. Team leader. So meaning, I think team leader ito, hanggang dito lang naman. Okay, wala nang ibang sulat. So, team leader, hindi natin alam kung sino yung team leader. Okay? Kasi sa mga PIDEA na yan, kung sino yung team leader dyan during the operation. Okay? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ito ba ay legit o hindi. Okay? Ngayon, kasi 2 pages ito. Pangalawang page na naman tayo. Okay? Pangalawang page. Ito na. Ito yung pangalawang page. Ayan. Ito yung pangalawang page. Kasi ito ngayon See? Ayan. Let's start here, okay? Sa ilalim na lang tayo para hindi na ako mag-edit-edit. Ayan. This is the second page. Ayan, tingnan nyo sa ilalim itong ilalim. Confidential ang nakalagay. Republic of the Philippines. So meaning this is, I think, pangalawang papel ito na ebidensya. Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road in GC, Barangay Pinihan, Quezon City. So branch ito ng PIDEA. Authority to operate. So ito yung silbi, ito yung ipapakita nila na dokumento sa operation nila. Okay? Permit to operate.
I think authority to operate pala. Okay? So control number hindi ipinakita. Time, date, still March 11, 2012. Okay? Number, unit office, intelligence and investigation service, the same. Roman numeral number 2, type of operation, check appropriate box. Okay. So ito ay surveillance. Itong operation na to ay surveillance by bust. Ito. Itong nasa itong ano ko. Ito. Dito na tayo ha, nandito na tayo. Ayan. Ang type na operation na ito ay surveillance by bust ito. Okay? Casing, search warrant. Hindi ko lang ayan, sorry. Nawala yung audio. Sorry po. Mawawala kasi yung audio kapag mag-edit ako, ganun. Kasi ma-press ko yung control. At yung control kasi yung microphone ng, shortcut ng microphone ko is yung control dito. Okay? So, ito. Unit Office Intelligence Investigation Service, type of operation. Ito yung type of operation ha. Balikan ko kasi I think yung audio ko nawala. Okay. Ito ay by bust operation at search warrant. Okay, surveillance by bust, casing, search warrant. Ayan. Kasi nakabutay yan sa Roman number 2. Okay, kung mag-ano sila, kung kakandak sila ng operasyon, ganito yung proseso nila. Okay? Sa Roman numeral number 3, duration. Okay? Ito yung duration. Ang duration, wala namang nakalagay dito kung ilang oras ang operation, pero nakalagay dito, it's 10 p.m. in the evening. Gabi ng 10 p.m. ng March 11, 2012. Okay? Tapos, ang area of operation nangyari sa NCR Makati City. Okay, sa Makati pa. Ang team leader or contact number and 7 others, ayan, hindi na ipinakita. Okay? Hindi na ipinakita. Tapos, nakalagay dito, yan, kung sinong may nakakilala sa ating presidente o sa ating First Lady, hi Ma'am Elijah TV, ayan yung ating member natin. Pakta inumpisahan ni Madam Harlika. Ayan. Agoy, walang boses boss. Ayan, meron na ang boses, di ba? Hi Miss Butterfly, present si Miss Butterfly. Meron ng audio. Ngayon, kung merong may nakakilala, I think mga artista o relatives man ng Pangulong Bongbong Marcos noong 2012, ngayon kung makita nyo itong vlog na ito, kung makita nyo itong itong dokumento ng PIDEA, may nakalagay dito. Ito yung ginamit na sasakyan by the time na nag-search warrant sila, nag-buy bust ang ating mga PIDEA noong 2012 ng 10 p.m. Mazda, ito, 4 na sasakyan ang nakuha ha. Mazda, Toyota, 2 Toyota, at yung pang-4 Isuzu. Okay, ito yung mga brand ng sasakyan. Okay? Ang type is Mazda 3, Mazda 3 Black, Toyota Vios Silver, Toyota Avanza White, Isuzu Crosswind White. Ang plate number hindi na nilagay. So yung mga nakakilala kay PBBM at Liza Araneta Marcos o kung sino man sa involved dito, talagang makatestit kung ito mang dokumentong ito ay totoo, makapagpatunay kayo na meron silang ganitong sasakyan. Yan ang tanong. Alam ba? Malaman ba nila? Okay? Yung team leader hindi na ipinakita. I think team leader ng sa PIDEA ito. Okay? So, ganyan na ang siste. So, ayan, ipapakita ko yung itong dalawa. Okay? Binasa na natin ha. Ipinaliwanag ko sa inyo. Mamaya, isasummarize ko yan. Okay? Isasummarize ko. Ayan, paliitin natin yan. Wait muna.
Ayan. Yun yung unang dokumentong ebidensya. Ayan. Yan ang una. Ito yung pangalawa. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Ito yung pangalawa. Ayan. Dalawa yan ha. Dalawa yan ang ipinakita ni Maharlika. Ayan. Dalawa yan. Okay? Ito yung nagkalat ngayon sa Facebook na pinakalat ni Maharlika na dokumento. Ngayon, dito na magkaalaman. Ang tanong natin dito ngayon, okay? Ito ba, sabi ni Miss Butterfly, nag-viral na ang mga ebidensya sa lahat ng pro-PRRD vloggers. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, itatalakay ko sa inyo kung ako ba ay maniniwala na totoo ba itong ebidensya na ito o hindi ito totoo itong ebidensya na ito. Lagi ko nang sinasabi dito sa ating vlog, dito sa ating channel, sa Donmar TV, na maniniwala lang tayo sa ebidensya. Evidence-based tayo. Okay, ngayon, this is a question if totoo bang nagpupulboronic itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? This is a question kung totoo o hindi. Ngayon na may inilabas na ebidensya, dandandan, Elijah TV, sigurado maihi si Junior nito at makatug ng kaba. Hihihi. Ayan. Boss Donmar, may shorts video na post si Boss Jojo Documents Form. Ayan. So, ito. Kung ating himay-himayin, kung ating i-analyze, okay? Kung ako ang inyong tatanungin kung maniniwala ba ako dito o hindi, ito yung masasabi ko sa inyo. Malaki ang chance na maniniwala ako sa ebidensya na ito. Okay? Again, let me clear this out. Malaki ang aking paniniwala, malaki ang chance na maniniwala ako dito sa dokumentong ito. Alam nyo ba kung bakit? Okay? Pwede tayong magkamali dito ha. Pwede tayong hindi ito totoo. Pwede itong totoo. Pero ito, sarili ko itong opinion. Okay? Hindi ko sinabing totoo itong ebidensya na ito o peke itong ebidensya na ito, gawa-gawa. Hindi ko sinabing ganyan. Ang sabi ko lang, this is my own opinion. This is my own belief. Okay? Malaki ang chance na maniniwala ako sa mga dokumentong ito. Alam nyo ba kung bakit? Kung ating matatandaan, okay, sa speech ni former President Duterte, okay, sa Davao, noong last month doon sa prayer rally sa Mindanao, sinabi ito ni Duterte na ito ay galing sa PIDEA. Mismo siya ang nakakakita noong time na presidente si Duterte, noong time na programa ni Duterte, yung bawal na gamot na yung 6 months ba ni Duterte tungkol dito sa bawal na gamot, di ba? Yung drug war ni Duterte. Sabi niya, nakita niya ito sa PIDEA. After 2 days or after a day, nag-deny ang PIDEA as far as the PIDEA denied. Okay? Hindi ko lang alam kung anong rason ng PIDEA, bakit dinay nila. Okay? Sa pagkaakala natin, maraming nagsabing mga kritiko, maraming nagsasabi na mga haters o mga nagagalit kay Duterte, yung mga tambaluslos vloggers, nagsasabi sila na nagsisinungaling si Duterte diyan sa PIDEA na nakita niya, di ba? Yan ang sabi. Pero bakit ito lumabas ngayon?
Okay? So kaya ipinaliwanag ko sa inyo, malaking chance na naniniwala ako kasi si former president ang nagsabi. PIDEA. At ngayon, lumabas na. PIDEA. Correct me if I'm wrong, pero I think ito yung nabasa, nakita ni former President Duterte tungkol kay Presidente Bongbong Marcos na nasangkot siya dito sa bypass na ito, itong surveillance na ito. Okay? Basing on the evidence Maharlika has presented. Di ko lang alam saan galing itong ebidensya na ito, saan galing si Maharlika dito. Ngayon, this is a question kung ito ay gawa-gawa lang o hindi. Ngayon, let's try to check and find out. Para tayong NBI dito ngayon. Okay? Mayor pa si PRRD ng 2012. Ayan, mayor pa siya dyan. Pero wala naman siyang baluarte sa Makati. Di ba? Hindi ko lang alam bakit nakita ni former President Duterte ito. Kalat na boss, kinabahan na si Junior. Ayan ang sabi ni Elijah TV. So, eto na. Okay? Tingnan natin, kasi the way I look at these papers, Xerox copy. Kasi hindi naman talaga ibibigay yung original copy dito. Okay? So, ating i-enlarge. Okay? Malalaman natin dito kung ito ay peke o ginawa lang in Adobe Shop ito, kung ito ba ay ginawa ngayon lang para magmukhang totoo. Okay? So, para fair tayo dito, para fair kay Presidente Bongbong Marcos, i-investigate natin. Sige, i-enlarge muna natin I-enlarge muna natin. Okay, let's try to enlarge this one. Kasi, let's say, ito ay Xerox copy. Okay, Xerox copy, enlarge. Ayan, in-enlarge ko. The way I look at it, no? Sinerox ito ng isang, the way ako pwede akong magkamali dito, pero ito yung analysis ko. Ito yung aking, the way I observe it. Parang sinerox copy siya ng lumang bond paper. Okay? What do I mean? Ang ginamit na bond paper dito, bago. Yung pagprint, ginamit is bagong bond paper. Pero yung source, kung ano yung kinopyahan, makikita mo talaga na meron ng mga marks. O, ayan yung mga dirty na yung paper ba. So, meaning luma. Okay? Luma na. Kasi meron ng mga nag-dot na mga itim-itim. Diba? So, kung itong copy na ito ay Xerox ito, siguro na-copy rin yung mga luma na dark sa papel. Okay? Kaya mukha talagang legit. Okay? Mukhang legit. Legit talaga kung tingnan. Kung this is a Xerox copy. Pero may in-erase la dito team leader kasi ayaw naman sigurong ibulgar sino yung mga team leader ganon. Ayan, klarong-klaro Bongbong Marcos. So ngayon, paano ba ito matutuklasan? Okay? Ito yung tanong. Paano ba ito matutuklasan na ito ay legit o hindi? Very easy lang ito. Okay? Unang-una, ang PIDEA, ito yung gagawin ng mga nag-i-investigate. Punta sila sa Makati. Okay? Sa branch ng PIDEA, NIA, Northside Road, NGC Barangay Pinyahan, Quezon City. Magpunta sila doon at kunin yung mga lumang files ng 2012 March kung pareha ba ng pre-operation report yung iba. Like for example, merong hindi naman siguro magkaiba yun, di ba? Kung legit itong mga print, gilid, yung logo, malalaman ito kung legit ito hindi. Magpunta lang sila dito sa branch, dito sa Pinyahan, Quezon City na PIDEA. I think the files, mga old files doon ng 2012,
kung kagaya ba ito ng mga logo, mga font na ginamit, makikita ito. Di ba? Yes, I know, kaya-kayang gayahin. Oh. Pero, pwede nga, yan. Pero, yung source dito, malalaman ito eh. Yung original na source nung panahon ng 2012. Pupunta talaga sila kasi meron silang mga lumang mga dokumento doon na mga pre-operation report. Saka itong isa, itong authority to operate. Magkapareho yan sa ibang mga operation. So yan, ang tsansa dito na malaman natin na ito ay legit, i-compare natin yan. 'Di ba? Kung tama ba yung font na ginamit, 'di ba? So dito natin yan malalaman. Ngayon, ito pa ang another evidence. Okay? Ito pa ang another pwede nating malaman. Itong team leader na ito. Kasi in public, tinatakpan ito. Malalaman itong team leader na ito dahil nakapirma yung team leader. No? Talagang makikita kung sino yung team leader ng PIDEA at this operation, yun ang tatanungin nila. Sino yung team leader dito? Okay? Sino yung team leader dito? Yun ang itatanong. Kung ito ba ay legit. Okay? Kung saan na siya ngayon, itong team leader dito. 'Di ba? Tapos ito pang isa. Oh, ito. Itong isa. Wait, i-erase ko na itong isa. Yan. May pirma rin yan ng team leader. Ito pa. Coordination made by signature over printed name, received by signature over printed name. Pero walang nakapirma doon. Noted by, hindi ipinakita dito ha. Tinakpan nila. Sino ang nag-note dito? Malalaman yan sino ang nag-note. Yun ang tatanungin ngayon natin. Kung totoo ba ito? Kasi nandun yan. Yung copy ni Maharlika, hindi ito in-erase. Kitang-kita yan. Tapos ito pa. Itong mga plate number na ito, tukma ba ito sa mga sasakyan ni PBBM during the time sa March 12, 2012? March 11 pala. March 11, 2012. Okay? Ginanap nga ito ng 10 p.m. ng gabi. I don't know if tama ako ha, pero ang nakita ko dito military time. 2200 then letter H. Okay? So 11 March 2012 from 10 p.m. to 10 p.m. 12 March 12, 2012. Hindi ko lang alam bakit puro ito 10 p.m. 10 p.m. Okay? Ngayon, sabi dito ni Tessie Rubejes, alam ni Tata Digong yan, PIDEA ang kasi yan nga eh. Nasabi na banggit na ito ni former President Duterte, di ba? Na PIDEA yung ano. So ngayon, ito. Magko-conclude na ako dito ha. My conclusion is my conclusion, wait muna. Ano ko muna ito. Yan. Ito yung conclusion ko. Sa sinabi ni former President Duterte tungkol dyan sa PIDEA na nakita niya ang pangalan ni PBBM na sangkot nga dyan sa pulburonic na yan at sa ipinakita ngayon ni Maharlika dito sa ebidensya na ito, okay? Ako, sa sarili kong opinion, hindi, ayokong mang-iinganyo sa inyo na kayo ay maniniwala sa akin, okay? Ito yon ang sarili kong paniniwala. Sa sarili kong paniniwala, again, I will tell you this over and over again, okay? In my opinion, sa sarili kong opinion, malaki ang chance na maniniwala ako, okay? Pero malaki rin ang chance na magkamali tayo dito, okay? Kasi i-investigate talaga ito, no? At irerespeto natin ang korte kung ano ang masasabi nila dito. Okay? Pero sa ating sariling opinion, akin to,
naniniwala ako. Kasi sa Xerox, kung Xerox copy man ito, mukha yatang ang source ng pinagsirokan nito medyo luma na. Kasi 2012 na, di ba? Yun ang una. Tapos, meron kasing mga signatures. Pwede kasi nila itong tanungin itong taong ito, itong nasa signature. Kung siya ba talaga, okay? Ano ang yung team leader dito, kung sino ito, part ba talaga ito sa PIDEA, yun ang tatanungin. Kasi kung merong mga pirma, mas lalong magiging legit yan. Plus, itong mga plate number na ito na hindi pinakita, pero I think sa copy ni Maharlika, meron itong mga plate numbers na hindi na lang niya binanggit. Meron talaga dito. Ayan, nakalagay. Kung ito ba ay nakapangalan, isa ba dito sa mga mga sasakyan, owner ba dito sa isa sa mga sangkot dito? At isa ba dito si PBBM sa mga owner ng mga sasakyang ito? Yan ang malalaman sa LTO, no? Land Transportation Office, malalaman yan kung ito ay totoo. At saan na ito ngayong mga sasakyan na ito. Okay? At ito pa, itong mga building, itong nakalagay dito na tinatawag nilang lot number. Lot number ba ito? Ito. Wait muna ha. Wait muna. Nasaan na ba yun? Dito pala. Dito siguro yun. Ayan. Name of the target. Ito. Filipino, the specific area. NCR, Makati City. Ayan, dito sa Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. I think they have also a document, no, kung talaga bang may nangyari diyang operation at sino ang nakatira dyan sa unit na yan. Kung connected ba ni Presidente Bongbong Marcos ang nakalagay dyan. Yan ang ating gustong i-investigate. Okay, ngayon ang tanong, sa Marcos administration ngayon, sino ba ang may ganang o may guts o may confidence na mag-investigate dito na inilabas ito ni Maharlika? Yan ang tanong. Okay? So, sabi dito, boss, tulog na, may work pa, maga na, please, hehe. Ayan. Yung mga may work na, tulog na kayo. Ma'am Nelski Vlog, present. Good evening, Sir Donmar. Ayan. Yan. So, sa ngayon, malaki ang tsansa na maniniwala ko, pero I will still respect the investigation kung ano ito. Kasi, iimbestigahan ito. Ngayong kumakalat ito, this is a serious matter dahil presidente ng Pilipinas ito. Okay? So, sa ngayon, no, matatawag natin na let's wait for the investigation. Let's wait rin, ha? Presidente Bongbong Marcos, I should say na, sir, you speak out. Mag-explain ka dito kung ito ba ay totoo o hindi. Okay? Kung hindi ito totoo, sir, ipaliwanag mo sa taong bayan. Okay? Kasi it's your duty to tell the Filipino people na ikaw ay malinis. Okay? So, ako rin naman, naghangad ako na hindi ito totoo. Ako nag-hope ako na hindi ito totoo. Kasi kung totoo ito, it's very sad. Nakakalungkot ito. Kung ito man ay totoo. Imagine if you have a president na gumagamit ng mga ganitong bagay, nagpupulburon na presidente, masakit yan sa Filipino people. Okay? Bakit natin binoto? Bakit natin naboto? Nabudol ba tayo? Ganon, ganyan. So, I hope this is not true. Okay? Pero kung sa sarili opinion ko, ang iyong tatanungin, malaking chance na maniniwala ko. Dahil,
sa sinabi ni former President Duterte. Okay? So, yun lang po ang aking opinion tungkol dito. Let's wait kung ano yung mga karagdagang impormasyon tungkol dito, because I know for sure that the media will ibalita nila itong PIDEA na dokumentong ito, at for sure itong mga media na ito talagang susugurin nila itong sino itong nakapirma, sino ang nagmamay-ari nitong mga sasakyan na ito, sino ang nagmamay-ari sa building na pinangyarihan. Okay? So ang media dyan, be responsible. Okay? Tanungin nyo para madagdagan ang impormasyon ng taong bayan. Okay? So to be fair with because this is an accusation galing kay Maharlika, na pinakita niya itong ebidensya na ito, to be fair with Presidente Bongbong Marcos, no? Hindi muna tayo maniniwala. Okay? Kung may sarili man kayong opinion sa inyong sarili kayong analysis, may sarili kayong paniniwala dyan tungkol dito, hayaan niya lang. Okay? Kasi maraming nagtatanong, ano raw ang opinion ko? Binigay ko na sa inyo, malaking chance. Yun ang akin na maniniwala ko. Pero hindi pa ako 100% sure kung totoo ito o hindi. Hanggat may makapag-explain na si former President Duterte, maka-explain na si Presidente Bongbong Marcos, maka-explain na ang PIDEA, ang media, tatanungin lahat, itong nagpirma, lahat, saka tayo mag-conclude kung gumagamit ba talaga o hindi, o nangyari ba talaga ito o hindi ito nangyari. Okay? So, yun lang po. Okay? So, guys, paki-like, paki-share itong video na to, itong live na to para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Ma-notify ang mga cellphones ninyo. Okay?